Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito pa rin po tayo sa Estados Unidos, no? At madaling araw nagising tayo. Anyway, pag-usapan natin itong gagawin nilang rally sa November 30, 2025 dyan po sa Pilipinas. Itong grupo na ito na nag-organize, hindi mga Iglesia ni Cristo. Ibang grupo na ito, ka-coffee, pero yung kanilang panawagan ay kapareho ng sa Iglesia ni Cristo. Transparency and accountability. Okay, given. Karapatan mag-rally ng kahit na sino man. Kasi parte ng ating pribilehiyo yan. Parte ng ating, actually hindi pribilehiyo karapatan yan Not a privilege but a right. Diba? Rights natin yan. Pero, itong grupo na to, alam nila na posibleng i-hijack yung kanilang rally. Anong ibig sabihin? Yung intention nila malinis. Transparency and accountability. Pero gagawa sila ng opportunity o magrarally sila na pwedeng pasukan ng masasamang elemento na gustong guluhin ang gobyerno gagamit ng mga improvise na mga bomba o kung ano man yan, manggugulo. Yan yung sinasabi ng grupo na to. Sila malinis ang intention, pero pwedeng i-hijack yung rally na yan. So ikaw, common sense, no? Inaalaw ka naman ng gobyerno Karapatan mo namang mag-rally yan Hindi ka naman pipigilan Dahil karapatan mo yan. Ikaw, organizer, ayaw mong pabagsakin ng gobyerno. Gusto mo lang ikulong si Marcos. Gusto mo ikulong si Sara Duterte. Pero alam mo rin na posibleng magkagulo. Posibleng bumagsak ang gobyerno dahil sa gagawin mo. Itutuloy mo pa ba? Siyempre, karapatan namin yan Karapatan namin mag-rally yan, pero alam namin na may ibang gugulo dyan. Sino may pananagutan dyan? Tinuloy mo pa rin Alam mo na posible kayong i-hijack wala kami kasalanan dyan. Ito, iniisip ko lang na offense doon sa mga magrarally. Pero naiisip ko lang, baka pagdating ng punto na magkagulo na, bumagsak na ang gobyerno, ang sasabihin yan, wala kaming kinalaman dyan. Yung mga nang hijack ang may kasalanan dyan. Biglang linis na sila dyan. Kasalanan ng pulis yan. Kasalanan ng sundalo yan. Bakit hindi nila nakontrol yan? Hindi ba nila ginamitan ng intelligence information yan? May intel fund sila, may confidential fund sila. Hindi ba nila ginamit yan na may mga hijack dyan? Malinis na sila dyan. Absuelto na. Wala na silang kasalanan. Yun ang mahirap. Bakit sila magrarally? Kasi mabagal daw po ang hustisya. At gusto rin nila managot si Marcos. Nahiya pa magsabi ikulong si Marcos. Pero ayaw din nila na umupo si Sara. Kasi mas lalong titindi daw pag si Sara ang pumalit. O yun naman pala Bakit magrarally pa? Anyway, again, karapatan nila yan. Anyway, basahin natin ito, ka-coffee, sa Philstar. Yun lang mahirap dito sa Pilipinas Pasensya na Sa Pilipinas, napakaluwag ng gobyerno. Subukan mong gawin sa ibang bansa yan. Sobrang luwag ng gobyerno. Pabor ba sa gobyerno? Pabor ba sa Pilipinas yan? No. Masyado tayong maluwag, hindi tayo umaasenso. Masyado nating binabastos ang gobyerno, hindi tayo umaasenso. Lahat tayo magagaling, lahat tayo legal experts. Sa ibang bansa ganyan ba? Tignan mo yung mga developed countries. Yes, yung iba. Pero karamihan hindi. Saan ka nakakita ng gobyerno na yung presidente ba? Pasusin mo, mumura-murahin mo, tatawagin mong adik, tatawagin mong bangag. Diba? Pagkasuhan ka, ay, political persecution yan. Ay nako, anyway, maraming mali sa Pilipinas kaya hindi tayo umaasenso. Bukod sa mga magnanakaw na politiko. Nasa Philippine Star itong balita na ito. Let Marcos defend himself. November 30 rally organizers shun government overthrow. Okay, ayaw nilang bumagsak ang gobyerno, pero gumagawa kayo ng opportunities, gumagawa kayo ng platform para magkaroon ng panggugulo na naman. Tingnan ninyo, sana nakafocus ang gobyerno ng Pilipinas. Yung mga pulis natin, mga sundalo natin, imbis na may iba sila nagagawa, napupunta lahat dyan sa preparation sa rally na yan na wala nang katapusang rally. And again, karapatan yung mag-rally yan. Pero you have to think about the consequences of your actions. Anong mangyayari sa mga ginagawa ninyo? Ano yung resulta ng mga ginagawa ninyo? I'm not just pertaining to Iglesia ni Cristo or dito sa grupo na ito na magrarally. Sa kabuuhan.
nawawala tayo sa focus, nawawala tayo sa concentration. Buti na lang nga itong presidente, medyo mas focus ito sa atin eh. Hindi na di-distract. Pero hindi mo naman pwede sabihin na totally hindi siya na-distract. Affected din siya sa mga nangyayari, definitely. Presidente yan, affected din siya. Pero sige, as much as possible, tuloy pa rin tayo sa trabaho. Nakikita nyo naman yan. Patuloy pa rin siya sa pag-iikot, patuloy pa rin siya sa implementasyon ng mga programa. Pero ang punto ko, hindi natin na ma-maximize yung services ng gobyerno, hindi natin na ma-maximize yung mga dapat na i-implement ng gobyerno dahil distracted tayo dito sa maya na rally. Yung efforts, yung resources na pupunta dyan sa pag-address sa problema na yan na dapat inilaan natin sa mas magagandang mga bagay. Hindi, karapatan namin mag-rally. Okay, sige. No questions yan. Kasi ang presidente naman mismo, sinasabi niya rin naman yan, di ba, karapatan natin yan. Demokrasya tayo eh. Frustrated by the pace of flood control corruption probes, organizers of the November 30 rally said they are pressing for accountability from both President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte, and ruled out backing any attempt to topple the government or install a military-led transition. Okay. Frustrated sila. O nga naman eh, kahit sino mga Pilipino frustrated eh. Mabagal daw ang kilos eh. Pero obserbahan mo, sige, nung panahon ni Pinoy, gaano ba katagal may nakulong dyan sa PDAP scam? 11 months, approximately. 11 months. Si Pinoy yan ha, itong mga magrarally na ito, mga dilaw to eh. Mga dilaw, mga pink to eh. Mga supporters ni Pinoy. Nothing against them. Pero, nung si Pinoy ngayon nakaupo, inabot ng 11 months dahil sa justice system natin sa Pilipinas, 11 months bago may makulong sa PDAP scam. Ilang buwan pa lang ba itong iniimbestigahan ni PBBM? Binulgar niya yung July. Ilang buwan pa lang nakalilipas? 3 months. 3 months pa lang. August, September, October. Itong November ba yung mga nakulong na? Mabagal pa ba yun? Anyway, sige. Gusto nila mabilis, kulong agad. Yun ang mahirap eh. Digong style yan eh. Walang due process dyan eh. Para kung kayo nasa kalagayan na yan, nasa sitwasyon na yan, ikulong na lang ng ikulong. Kasi for the sake na may masabi natin na may makulong. Walang due process. Eh, batas natin yan eh. Kasalanan ba ni Marcos yan? May proseso tayong sinusunod, alinsunod sa konstitusyon. Pag nilabag ng presidente yan, grabe itong si Marcos, unconstitutional yung ginagawa, labag sa batas yung ginagawa. Ano ba? Saan ba lulugar? Eh, isa pa, wala ba kayo nakikita na ginagawa ng gobyerno? Kasi gusto raw nila mabawi yung mga assets na ninakaw sa gobyerno. Ano ba ginagawa ngayon? For future. Binabawi. Sinasampahan ng kaso para mabawi yan. Again, may prosesong dapat daanan yan. Hindi pwedeng ura-urada. 3 months pa lang ito, ka-coffee. Pero tandaan natin, marami na pong development. Sobrang bilis na ito. Pinakamabilis na ito siguro sa kasaysayan ng Pilipinas na dumaan sa due process. Kasi nga, ang benchmark natin dyan, ang pinagkahahambingan natin dyan, yung panahon niya ng PDAF. 11 months. Imagine, si PBBM 3 months lang, si Pinoy 11 months. Mas magaling pa si PBBM dyan sa mga Pinoy supporters na ito. Speaking at a press conference, leaders of the Trillion Peso March, yan po yung kanilang grupo ha, Trillion Peso March movement, said their demands are for the strengthening of the Independent Commission on Infrastructure and the swift recovery of stolen funds, not for forcing the president's resignation or backing a junta. Okay, sige. Ayaw nilang patalsikin si PBBM. Pero alam nila na posibleng may grupo na mga hijack na sa kanila na magsisisigaw ng Marcos resign, gagamit ng mga improvised bombs, guguluhin, mananakit na maglilid na naman sa aksidente o insidente, pagkamatay, tulad ng ginawa nila ng September 21. So, alam na siguro nitong grupo na ito yung consequences. Bakit itutuloy niyo pa? Hindi karapatan namin yan. Okay, sige. Parindigan lang para may accountability na karapatan nila yan ha. Sabi nila, our advocacy is clear. The Trillion Peso March is not about toppling the current government. We are not calling for the resignation of our leaders. We want them imprisoned, exposed, and made to return what was stolen through corruption. Sabi po ng convener, isa sa convener nitong movement na ito. Ano
ba ginagawa ng gobyerno? Ano ginagawa ng gobyerno? Hindi pa sila pinapanagot? Ay, hindi, kasi gusto namin si Marcos eh. Ayaw namin sa ICI. Hindi not pertaining to this movement ha. Ang sinisiguro ng iba, ayaw namin sa ICI kasi bahaya siyang ICI, sabi ng DDS. Sige, DDS, ihalo na natin mga DDS. Ayaw namin dyan sa ginagawa ng ICI kasi expected na yan, puprotektahan si Marcos niyan. Eh, sino gusto nyo mag-imbestiga? Si Pulong Duterte. Sino gusto nyo? Lahat bias. Ano magagawa natin? Walang perpektong gobyerno, walang perpektong investigative body. Itong ICI, may mga loopholes din yan. Hindi rin yan perpekto. May mga pagkukulang din yan. Huwag tayo mag-demand ng perpektong ICI. Kahit saan, walang perpekto yan. And lahat tayo, imaginein mo ha, millions of us. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong opinion. Hindi natin pwedeng i-please lahat yan. Hindi natin pwedeng sabihin ni Rowena Guanzon sundin. Sabihin itong Pink na to, sabihin ng Dilaw na to, sabihin ng BBM supporters na ito, sabihin ng DDS na ito. Lahat ng gusto nila sabihin, isusundin ng gobyerno. Hindi pwede. Walang mangyayari sa atin kung i-please lahat. Doon tayo sa common good. Yung pabor sa nakararami, nakabubuti sa nakararami, hindi para sa isang grupo lang. Ewan ko lang, itong grupo na to, sige, sila yung intellectual daw. Agree ba kayo? Itong mga pinks, mga dilaw. Nothing against them, again ha. Pero parang pangat pa rin natin against them. Sila yung magbe-benefit kasi dito sa sitwasyon na to. Real talk lang. Ayaw nila kay Marcos, definitely ayaw nila kay PBBM. Okay, naintindihan namin yan. Pasensya na kayo. Gusto namin ng presidente. Sinusuportahan namin ng presidente. Ayaw nila kay PBBM, ayaw nila kay Sara Duterte. Kasi pinks tong mga to eh. Dilaw tong mga to eh. Again, sino makikinabang? Pag nawala si Sara Duterte? Mga pinks. Balik ko mga pinks. Okay lang. Better yan. Better version yan. Kaysa naman si Sara Duterte ay mamuno sa Pilipinas, no? Better version yan. Pero, maganda ba yung performance din nila? Ang dami rin question sa performance nila. O taong bayan na magdesisyon. Anyway dyan. O siya. Bahala na sila dyan. Basta gawin nila kung ano yung tama. At kung ano sa tingin nila, yung mga posibleng mangyari, makakasama, and for sure, knowledgeable sila na posibleng i-hijack yan, magkakagulo yan, they have to take accountability. Kung magka-problema, panagutan nila yan. May pananagutan din sila dyan dahil sila yung nag-cost o sila yung nag-organize itong event na ito at alam nila na posibleng mag-lead sa kaguluhan yan, still they push through. If ever na ituloy nila yan, panagutan nila yan. Hindi lang sa gobyerno yan, di ba? O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe. Nga pala ka-coffee, gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan po yung mga Cali girls, mga California girls, no? Nako, napakababait po ninyo sa akin, no? Sa warm welcome, tinur nila ako around Hollywood, around California, around Irvine. Of course, number one si Ma'am Carclea. Maraming salamat po, Carclea Fontelo, no? I-follow nyo po yung kanyang YouTube channel, si Ma'am Carclea Fontelo. Of course, yung iba nating mga ka-coffee dyan, pina-follow na po sila. And of course, si Miss May. Thank you. Yan, nakikita nyo ka-coffee dyan yung mga YouTube channels nila, no? Mga kasama din natin, mga content creators. And of course, pasalamatan din natin na mga solid talaga ng mga BBM supporters, talaga makikipagbakbakan makikipaglaban para sa pagtatanggol sa ating presidente at sobrang mahal na mahal nila ang Pilipinas. Si Ate Josie, thank you Ate Josie, at si Ate Maris. Maraming salamat po sa inyo. Nag-enjoy po ako sa inyo sa pagtutour po sa akin at sa ating company, no, sa ating conversation about Philippine politics. Maraming salamat po sa inyo. And kay Ma'am Carclea and your family, Ma'am, maraming salamat po at inampun ninyo ako dito sa Irvine. Thank you so much, Ma'am. Babawi po ako sa inyo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Bye-bye.